Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. BBM! 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 ng ating ila at magiting na lalawigan ng Batangas. Kasama rin natin ang tunay na makasaysayang lalawigan ng Laguna. Ganon din ang mga taga Quezon bilang gobernador ng ating lalawigan, kasama ang ating sanggunian, vice governor, ang ating mga mayors. Lahat tayo, lalo na ang ating mga magsasaka, maghahayupan, mangingisda, ay taus-pusong tinatanggap at taus-pusong nagpapasalamat sa ipinakikita at ginagawa ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tunay na binabago ang pagtingin sa mga Pilipino. Nakakaroon tayo ng galang, nakakaroon tayo ng tunay na pagkilala sa mga Pilipino. At ito naman, ang tunay na layunin ng ating kagalang-galang na napakasipag na Pangulo ng ating bansa. Kaya tayo ay talagang nagpapasalamat. At ipinakikita na kinikilala ng ating Pangulo na sa lalawigan ng Batangas, siya ang kauna-unahang Marcos na dinala ng mga Batanggenyo. Yung mga nakaraan, hindi. Pero kayo, tayo, dito sa atin nagmula ang pagpapakilala sa tunay na pagkatao, layunin, napakagandang layunin, at tunay na napakatibay na paniniwala sa pagkakaisa. Tunay na naniniwala sa kagitingan at dangal ng mga Pilipino na talagang dapat nating itaguyod. At ipinakikita ito kasama ang kanyang mga kagawad ng pamahalaan ng mga kagawaran. Kasama niya, natin tinatanggap mula sa kagawaran natin sa Department of Finance. Ang pinili ang ating kagalang-galang, dating senador, dating congressman, Ralph Recto. At ganoon din, ang ating mga mayor, at sabi ko nga, bilang chairman din ng ating region, ng Calabarzon. Yung Calabarzon, alam natin, ang pinakamaunlad na region. Pinakamaraming Pilipino naririto sa atin. Mas marami ang mga nasa Calabarzon kaysa Metro Manila, kaysa National Capital Region. Kaya naman tayo ang pinakamaunlad. At tayo ang nakakahikayat ng pangkabuhayan at lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. Maraming salamat, mahal na Pangulo, mga kaklase seatmate ko sa kabinete at sa Kongreso, mga punong panlalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsya na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi, mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump-off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng 3 buwan,
ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karavan ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad gayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat